The Mysterious Intern. Kabanata 29. Napanatag na si Eugene Zhang nang mawala na sa paningin niya ang sasakyan ni Brian Ye. Nakatitig kasi sa kanya kanina si Brian, nakakatakot talaga. Para bang pati ang hangin ay natigilan, at nahirapan siyang huminga. Ngunit bago pa siya tuluyang makalma, isang malamig na tinig ang bumungad sa kanya. Aba, Eugene, ang tapang mo ah. Nangahas kang lokohin kami. Masama ang tingin ni Patrick Shea kay Eugene Zhang, puno ng galit ang mga mata nito. Sunod-sunod na tinitigin din siya ng iba pang kasamahan, mga matang puno ng puot. Kahit na natalo sila ni Brian Ye, kung hindi dahil kay Eugene Zhang, hindi sana sila napuruhan. Dahil hindi nila kaya si Brian Ye, kay Eugene Zhang na lang nila ibubuhos ang galit nila. Kuya Patrick, mali po ang iniisip nyo. Hindi ko po alam na kaya pala niyang lumaban ng ganoon. Naramdaman ni Eugene Zhang ang mga nakakamatay na titig ni na Patrick Shea. Parang biglang nanlamig ang buong katawan niya. Kahit hindi kasing lakas ni Brian Ye sina Patrick Shea, hindi rin sila basta-basta. Kung magagalit sila ng husto, tiyak na magiging isang bangungot ang mga susunod na araw niya. Nagmadali siyang magpaliwanag. Kuya Patrick, totoo po. Kung alam ko lang, hindi sana ako sumama sa kanya. Bakit ko naman gagawin yun? Tingnan nyo nga ang mga kamay at paa ko. Itinaas ni Eugene Zhang ang mga napuruhan niyang kamay at paa. Habang nagsasalita, napapasigaw siya dahil sa sakit, at tumutulo na ang mga luha niya. Mukhang kawawa siya. Nakita ni na Patrick Shea ang pag-aalala at paghihirap ni Eugene Zhang. Medyo lamambot ang mga ekspresyon nila. Alam din naman nila na totoo ang sinasabi ni Eugene Zhang. Naniniwala silang hindi kayang lokohin sila ni Eugene Zhang, pero dahil sa kanya sila nasaktan, hindi nila basta-basta mapapatawad si Eugene Zhang. Sok, hindi mo alam. Tapos na lang. Ang lalala ng mga sugat namin, paano ang mga gastusin sa pagpapagamot? Malamig na sabi ni Patrick Shea. Gamot. Gusto sanang sabihin ni Eugene Zhang na dapat silang magbayad ng gamot. Binayaran naman niya sila, pero hindi nila nagawa ang trabaho. Tapos siya pa ang magbabayad ng gamot. Pero nakita niya ang mga galit na mukha ni na Patrick Shea kaya napalunok na lang siya. Kuya Patrick, dahil sa akin kayo nasugatan, kaya ako na po ang magbabayad. Mabuti naman. Hindi nakita kukulitin pa. May konting ngiti na si Patrick Shea. Opo. Salamat po, Kuya Patrick. Tumango si Eugene Zhang habang umiiyak. Parang may tumutusok sa puso niya. Masaya sina Patrick Shea, pero siya. Sino ang kakausapin niya? Napagalitan siya, nasaktan pa, at ngayon kailangan pa niyang magbayad ng gamot. Libo-libo ang magagastos niya. Bakit ba niya naisip ang guluhin si Brian Ye? Ang tanga-tanga niya. Nagsisisi si Eugene Zhang. Sana nga kaya niyang balikan ang nakaraan. Kung sakaling maibabalik ang oras, hindi na sana niya gagawin iyon. Pag-uwi ni Brian Ye, agad siyang pumasok sa banyo at binuksan ang malamig na gripo. Puno ng inis at galit ang nararamdaman niya, at kailangan niyang maghugas ng malamig na tubig para makalma. Mga 10 minuto siyang naligo sa ilalim ng malamig na tubig bago siya tuluyang kumalma. Kumuha siya ng tuwalya, nagpunas, nagbihis ng pantulog, at bumalik sa sala. Hindi na siya nag-aral, bagkus ay naupo siya sa sofa at nagmuni-muni. Ang dahilan kung bakit niya iniwan ang lugar ng mabilis ay hindi lang dahil ayaw na niyang makita ang itsura ni Eugene Zhang, kundi natatakot din siyang mawala ng kontrol. Bago niya saktan si Eugene Zhang, kahit malupit ang ginawa niya, kalmado naman siya. Alam niya ang ginagawa niya at ang gusto niyang makamit. Kontrolado niya ang emosyon niya. Pero nang saktan niya si Eugene Zhang, o nang marinig niya ang mga sinabi nito, nawalan siya ng kontrol. Puno ng karahasan at inis ang puso niya. Nang sabihin niyang ipapakita ko sa kanya kung paano sumulat ng salitang, patay, gusto na niyang patayin si Eugene Zhang. Halos hindi na niya mapigilan ang sarili. Buti na lang at may natitira pa siyang pag-iisip kaya napigilan niya ang sarili. Bakit siya nagkaroon ng ganitong ideya? Bakit siya biglang nagalit? Nag-isip si Brian Ye. Marami na siyang nakitang namatay sa pag-aaral ng medisina. Naranasan na niya ang kahinaan at kawalan ng pag-asa sa gitna ng digmaan. Hindi siya masamang tao, at hindi niya hinahamak ang buhay. Sa katunayan, dahil sa nakita na niya, mas pinahahalagahan niya ang buhay. Lumaki siya sa mahirap na lugar, na puno ng karahasan. Pero lagi niyang pinanatili ang pagiging positibo sa buhay. Ang pagkatao at buhay ni Brian Ye ay palaging matatag, at hindi madaling mabago ng kapaligiran.
Kahit na ang pagkamatay ng matandang master niya ay nagdulot ng malaking lungkot sa kanya, nanatili siyang matatag sa kanyang paniniwala. Naniniwala siyang ang liwanag ay mananaig sa dilim. Dahil dito, sa ospital, laging may pakikiramay at awa siya sa mga pasyente, at ginagawa niya ang lahat para mapagaan ang kanilang sakit. Kaya nga nagmamadali siyang tumulong sa mga nasaktan sa aksidente. Kaya napagtanto ni Brian Ye na ang kanyang inis at galit ay hindi normal. Dahil ba sa pagkamatay ng matanda? Hindi ata. Matagal na yon. Dahil ba sa sobrang pagod sa trabaho? Hindi rin. Pagod nga siya, pero kaya pa naman niya. Matagal siyang nag-isip, pero hindi niya pa rin alam kung bakit siya biglang nagalit. Ano man iyon, dapat siyang maging maingat sa hinaharap, at hindi niya dapat hayaang lumaki ang galit na iyon. Ano? Sabi mo pumunta ang gwapong si Brian Ye para ligawan si Dr. Allison Zhao, ang Ice Queen, at hinanap siya ni Dr. Allison Zhao ngayong hapon. Sa bilya ni Wesley Zing, napatayo si Wesley Zing mula sa sofa habang nakikinig sa mga sinabi sa telepono, at naging napakasama ng ekspresyon ng kanyang mukha. Opo, Mr. Zing, pero huwag kayong mag-alala. Imposible namang magustuhan ni Dr. Zhao ang batang si Dr. Ye. Hinanap lang niya si Dr. Ye para magtanong tungkol sa gamot, at sa tingin ko naman ay alam ni Dr. Ye ang kanyang ginagawa, at hindi niya hahayaang mangyari iyon. Mabilis na nagpaliwanag ang nasa kabilang linya nang marinig ang galit ni Wesley Zing sa mikropono. Napakahalaga ng impormasyong ito sa akin. Huwag kang mag-alala, ang ipinangako ko sa iyo ay gagawin ko. Medyo kumalma na ang mood ni Wesley Zing. Salamat, Mr. Zing. Isang masayang boses ang narinig sa mikropono. Patuloy mo akong tulungan na bantayan si Brian Ye, huwag kang mag-alala, sumunod ka lang sa akin, hinding-hindi kita pababayaan. Habang nakikinig sa masayang boses sa mikropono, may bahid ng paghamak sa mga mata ni Wesley Zing, pero kalmado ang kanyang boses. Huwag kang mag-alala, Mr. Zing, tiyak na babantayan ko siya. Kung may mangyari, agad kitang sasabihan. Mabilis na pinagtibay ng boses sa mikropono ang sinabi kay Wesley Zing. Tumango si Wesley Zing na parang nasiyahan. Gusto niya ang ganitong ugali. Pero sandali lang, nang ibaba niya ang telepono, sumama na naman ang mukha niya. Ang batang si Ye. Nang ahas na lapitan si Dr. Allison Zhao. Buisit. Iniisip ang narinig niya sa telepono, hindi maiwasang magalit si Wesley Zing, kahit alam niyang tama ang sinabi ng tao, imposible namang magustuhan ni Dr. Allison Zhao si Brian Ye, dahil hindi sila pareho ng mundo, pero ang paglapit lang kay Dr. Allison Zhao ay hindi niya matanggap. Si Dr. Allison Zhao ang diyosa niya. At ang mas nakakainis pa, ilang beses na niyang nilapitan si Dr. Allison Zhao, pero hindi siya pinapansin nito, pero ngayon, nag-usap si Dr. Brian at Dr. Allison Zhao. Hindi ko matatanggap na malaya si Brian Ye. May matinding titig sa kanyang mga mata, kinuha ulit ni Wesley Zing ang telepono at nag-dial ng numero. Mr. Zing? Gabi na, bakit mo naisip ang tumawag? May exciting na activity ba? Sa kabilang linya, ang lalaking nakakuha ng litrato ng sasakyan ni Brian Ye sa parking lot noong nakaraan. Nang makita ang tawag ni Wesley Zing, bahagya siyang nag-pause, at dahan-daang inilipat ang telepono, may ngiti sa kanyang mukha. Kuya Hubert, kumusta na ang ipinagawa ko sa iyo noon? Walang gana na sabi ni Wesley Zing. Huwag kang mag-alala, Mr. Zing. Ipinangako ko na gagawin ko ng maayos ang trabaho, kaya gagawin ko. Naghahanap ako ng tao para sa iyo nitong mga nakaraang araw. Alam mo naman, ang Yanjing City ay nasa ilalim ng impluwensya ng mga makapangyarihan, at ang ilang bagay ay hindi madaling gawin, kailangan ng panahon para maghanap ng tamang tao. Kuya Hubert, sinabi mo sa akin na gagawin mo ito sa loob ng 2 araw. Nang marinig ang sinabi sa mikropono, biglang sumama ang mukha ni Wesley Zing. Ito, alam ko, ha? Kasalanan ko nga ito? Pero huwag kang mag-alala, Mr. Zing, nakakita na ako ng tao, tatawagan ko sila ngayon at aayusin ko ito para sa iyo, at sa loob ng 2 araw na ito, hindi ba kailangan mong magtanong tungkol sa sitwasyon ni Ye? Saka ko lang nalaman na nakatira pala siya sa Bawayuan sa Guanghua Road. Biglang nahiya si Hubert Pai sa kabilang linya, alam niyang nagkamali siya, at ayaw niyang mawala ang isang malaking kliyente tulad ni Wesley Zing, kaya nagmadali siyang humingi ng tawad, at sabay na nagpaliwanag. Bawayuan. Kumunat ang noo ni Wesley Zing. Kilala niya ang komunidad na iyon. Nang bumili siya ng bahay, naisip din niya ang komunidad na iyon. May mga bilya sa ikatlong phase, na maganda. Hindi ba mahirap si Ye?
Paano niya kaya mabibili ang bawayuan? Mr. Zing, huwag kang mag-alala, malamang sa mga sirang bahay lang sa una at ikalawang phase nakatira ang batang si Ye, at mukhang inuupahan pa. Isang mahirap na tao na may maliit na queue ang kayang bumili ng bahay sa Yanjing. Parang alam ni Hubert Pai ang iniisip ni Wesley Zing, at ngumiti. Oo nga pala, may mga sirang bahay pa pala sa una at ikalawang phase ng bawayuan. Sabi nila, marami sa mga bahay doon ay inuupahan. May mga bumili ng bahay noong unang panahon at lumipat na sa ibang lugar, kaya inuupahan na lang ang mga lumang bahay. Naintindihan din ni Wesley Zing, at bumalik ang ngiti sa kanyang mukha. Hubert, kailan mo ito maaayos? Ayaw ko nang makita ulit si Brian Ye. Huwag kang mag-alala, Mr. Zing, hindi na siya magtatagal. Tatawagan ko na ang isang tao at aasikasuhin ko na si Mr. Zing. Pagkatapos magsalita ni Hubert Pai, ibinaba na niya ang telepono at nag-dial ng numero. Nang i-dial niya ang numero, agad na nagpakita ng halos pagyuko ang kanyang mukha. Hello, Master Shi. Ang sinabi ko sa iyo noon, tulungan mo akong ayusin ang isang tao. Hoy, hello. Nang marinig ang tunog ng beep sa mikropono, hindi maiwasang mag-alala si Hubert Pai. Sinabi niya naman ito ng maayos noon. Bakit biglang hindi na sumasagot ang taong ito? Sasabihin ba niya kay Wesley Zing? Ibinigay na ni Wesley Zing ang pera sa kanya. Pagkatapos mag-alinlangan, kinuha ulit ni Hubert Pai ang telepono at nag-dial ng isa pang numero. Hoy, Master Zhang, ang Master Shi na ipinakilala mo noon, tinawagan ko siya, bakit bigla siyang hindi sumasagot? Oo, nagkasundo na ako sa kliyente. Gago ka? Sagutin? Binugbog siya at napuruhan, at papunta na siya sa ospital, paano niya sasagutin ang order mo? Sa kabilang linya, si Eugene Zhang na binugbog ni Brian Ye. Nang marinig ang sinabi ni Hubert Pai, sumama ang mukha niya. Kasama niya ngayon si Patrick Shi. Napakasakit. Ha! Binugbog at napuruhan. Hindi mo ba sinabi sa akin na magagaling silang lumaban? Paano nangyari iyon? Halos isipin ni Hubert Pai na mali ang narinig niya. Magpapabugbog siya ng tao, pero siya pa ang binugbog. Sok! Mas malupit pa ako, lumabas at makihalubilo, sino ang hindi ko kayang bugbugin? Umirap si Eugene Zhang. Hoy, ano ang gagawin ko? Ipinangako ko na sa kliyente na tutulungan ko siyang ayusin ang lalaking iyon. Hindi maiwasang mag-alala si Hubert Pai. Sino ang aayusin mo? Ano ang background niya? Maghahanap ako ng mas maraming tao para sa iyo, tiyak na mas magaling sila kaysa kina Patrick Shi. Umikot ang mga mata ni Eugene Zhang. Isang magandang pagkakataon ito para kumita ng pera. Kakasira lang sa kanya ni na Patrick Shi. Kailangan niya ng pera. Kung ang taong gustong ayusin ni Hubert Pai ay isang ordinaryong bata na walang alam niya ang lugar na ito sa northern suburbs ng Yanjing, madali lang siyang makahanap ng ilang tao para ayusin ito. Tungkol naman sa kung mas magaling sila kaysa kina Patrick Shi, puro kalokohan iyon. Kung may kilala talaga siyang mas magaling kaysa kina Patrick Shi, hindi na sana niya kailangan sina Patrick Shi. Habang iniisip niya ito, mas naging posible ito kay Eugene Zhang, at mas naging masaya siya. Nagsimula na siyang mag-isip kung paano sasaktan si Hubert Pai, pero narinig niya na nag-aalala na si Hubert Pai. Maganda ito. Magaling, Master Zhang, nakakita ako ng tamang bagay para sa iyo, sinabi ko sa iyo, kung tutulungan mo ako dito, magiging ama ka na. Nang marinig na may makikita pa si Eugene Zhang, agad na nagpakita ng ekspresyon ng excitement sa kanyang mukha. Sige, ano ang pangalan at pinagmulan ng batang aayusin? Nang marinig ang masayang sinabi ni Hubert Pai, mas naging tiwala si Eugene Zhang pero mas naging kalmado ang kanyang tono. Hoy Zhang, huwag kang mag-alala, walang background ang batang iyon. Isang mahirap na tao na umuupa sa Bawayuan Phase 1. Ang pangalan niya ay Brian Ye. May maliit na berdeng QQ car siya na may plakang. Nagmadaling ibinigay ni Hubert Pai ang impormasyon tungkol kay Brian Ye na kanyang nalaman, pero para hindi magtaas ng presyo si Eugene Zhang, sinadyang hindi niya sinabi na doktor si Brian Ye. Pero bago pa niya matapos ang kanyang sinasabi, pinutol siya ni Eugene Zhang sa telepono, pasensya na, ano? Bigla kong naalala na may gagawin pa ako. Ibababa ko na. Pagkatapos magsalita, hindi na hinintay ni Eugene Zhang na magsalita si Hubert Pai, binaba na niya ang telepono. Nang ibaba ang telepono, namutla ang mukha ni Eugene Zhang, at may nag-aalalang ekspresyon sa kanyang mga mata, na parang nagpapasalamat na mabilis siyang nakababa. Hindi niya inakala na si Brian Ye pala ang taong gustong ayusin ni Hubert Pai.
Nang marinig ni Eugene Zhang ang pangalan ni Brian Ye, alam niyang si Brian Ye nga iyon, at nang marinig niya ang berdeng QQ car, wala na siyang alinlangan. Ano ba to, aayusin si Brian Ye? Kahit magkano pa ang pera, hindi niya gagawin. Gusto pa ni Eugene Zhang na mabuhay ng maayos. Pagkatapos bumantong hininga, kinuha ulit niya ang telepono at ibinlock ang numero ni Hubert Pai. Ingatan ng buhay, lumayo kay Brian Ye, at sa mga taong may kaugnayan kay Brian Ye. Lalo na ang mga taong hindi nakakasundo kay Brian Ye, dapat silang lumayo para hindi madamay. Pagkatapos ay block ang numero ni Hubert Pai, tuluyan nang nakarelax si Eugene Zhang. Hoy! Sa kabilang linya, pagkatapos magsalita ni Hubert Pai nang may pag-aalala, nang marinig ang tunog ng beep sa mikropono, nagulat ang ekspresyon ng kanyang mukha. Ano to? Hindi ba maganda ang usapan kanina? Bakit biglang may nangyari? Pare, okay lang ba kung hindi mo dadalhin ang mga taong ganito? Pagkatapos ng ilang sandali, nakabawi si Hubert Pai at nagmadaling i-dial ang numero kanina. Pero sa pagkakataong ito, hindi na siya nakatawag. Buisit. Pagkatapos subukan ng ilang beses, napagpasyahan niyang hindi na siya makatawag. Pagkatapos i-block, hindi maiwasang suntukin ni Hubert Pai ang hangin, at nakaramdam ng matinding pagkadismaya. Buti na lang, Zhang Peng, hindi mo man lang sinabi ng maayos, binaba mo na lang ang telepono. Hindi ka naman masyadong particular. Hindi ako naniniwala, wala ka, Zhang Peng, hindi ako makakahanap ng tao. Sa mga mata ni Hubert Pai, nagpakita ng matinding titig, at kinuyam niya ang kanyang kamao, pero agad siyang huminga ng malalim, kinuha ang telepono, hinanap ang numero ni Wesley Zing at i-dial ito. Nang makarating na sa puntong ito, kahit ano man ang mangyari, mahirap nang maghanap ng tao, kaya mas mabuting ipaliwanag muna kay Wesley Zing para hindi siya magkamali. Dr. Ye? Nandito na po kayo, gusto po kayong makausap ni Dr. Thomas Wang. Maaga kinabukasan, alas 8:30, dumating si Brian Ye sa outpatient clinic, gaya ng dati, at magsisimula na sana sa kanyang trabaho, pero pagdating niya sa outpatient clinic, bago pa siya makarating sa klinika, pinigilan siya ng nurse. Hinahanap ako ni Dr. Thomas Wang. May sinabi ba siya? Nagtataka ang mukha ni Brian Ye. Wala po, sinabi lang po niya na puntahan niyo po siya pagdating niyo sa ospital. Mabilis na sabi ng nurse. Ah, sige po. Salamat po. Tumango si Brian Ye, lumingon at naglakad patungo sa inpatient department, pero puno ng pagtataka ang kanyang puso. Bakit kaya siya hinahanap ni Dr. Thomas Wang ng ganoon kabilis? Wala namang dapat na urgent na bagay para hanapin siya. May nangyari ba sa pasyente? Pero kung ganoon, dapat sana ay tumawag na lang ito. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, hindi naisip ni Brian Ye ang dahilan. Hindi na niya inisip pa. Basta pag nakita na niya si Dr. Thomas Wang, malalaman na niya ang lahat. Pero dahil sa pagkaantala, mahihirapan na siyang makakain ng mainit na pagkain sa tanghalian. Dr. Brian Ye, sakto naman ang dating nyo. Pagdating ni Brian Ye sa inpatient department, nakita niya si Dr. Thomas Wang, na nakasuot ng puting uniforme at magro-round na sana. Nang makita si Brian Ye, agad na kinawayan ni Dr. Thomas Wang si Brian Ye at sinenyasan siyang lumapit. Dr. Thomas Wang, magandang umaga po, hinahanap niyo po ba ako? Lumapit si Brian Ye kay Dr. Thomas Wang at bumati, pagkatapos ay hindi niya maiwasang tumingin kay Dr. Thomas Wang na may nagtatakang ekspresyon. Hintayin mo ako dito, Dr. Ye, sumama ka sa akin. Hindi direktang sinagot ni Dr. Thomas Wang si Brian Ye, pero direktang nagsalita sa mga intern at resident sa likuran niya, at ipinatong ang balikat niya kay Brian Ye at naglakad patungo sa kanyang opisina. Ang bait talaga ni Dr. Thomas Wang kay Dr. Ye. Oo nga, hindi ko pa nakikitang ganoon kabait si Dr. Thomas Wang sa kahit sino. Hoy, mga pare, huwag kayong mainggit, kailangan niyong maging kasing galing ni Dr. Ye sa medisina, para maging mabait din sa inyo si Dr. Thomas Wang. Totoo yun. Nang makita nilang nakasandal si Dr. Thomas Wang sa balikat ni Brian Ye at magkasamang naglalakad patungo sa opisina, hindi maiwasang mainggit ang mga intern at resident, pero alam nilang lahat kung bakit ganoon kabait si Dr. Thomas Wang kay Brian Ye, dahil napakahusay ng kasanayan ni Brian Ye sa medisina kaya hindi sila mainggit. Itinulak ni Dr. Thomas Wang si Brian Ye papunta sa opisina nito, hindi naramdaman ni Brian Ye ang pagmamalaki at pagiging proud na hinahangaan ng mga intern, pero mas lalo siyang naguluhan. Anong klaseng gamot kaya ang iniinom ni Dr. Thomas Wang? Tingnan mo ang ekspresyon niya, mukhang wala namang urgent na bagay.
Pero wala namang ginawa si Dr. Thomas Wang kundi ang magsalita. Dr. Ye, nahihirapan ka pala sa pera, bakit hindi mo sinabi sa akin? Pagdating sa opisina ni Dr. Thomas Wang, binitawan ni Dr. Thomas Wang ang balikat ni Brian Ye, sumama ang mukha nito, nang sumali ka sa kumpanya, sinabi ko sa iyo na kung may problema ka, sabihin mo sa akin. Hindi mo ba pinapansin ang sinasabi ko? Iniisip mo pa bang mahina ako at hindi kita matutulungan? Problema sa pera. Wala po akong problema, Dr. Thomas Wang, ano po ang sinasabi nyo, hindi ko po maintindihan. Hindi maiwasang malito si Brian Ye. May problema ba siya sa pera? Saan nagsimula ito? Iniwan sa kanya ng matanda ang card, at nakuha na niya ito. Kahit na hindi siya masyadong mayaman, sapat na ito para mabuhay, hindi lang isang buhay, kundi ilang buhay pa. Nang tignan niya ang balanse sa card, nagulat siya sa numero, hindi niya akalaing nakaipon pala ng ganoon karami ang matanda para sa kanya. Kung hindi sapat ang pera sa card na iyon, paano niya kaya mabibili ang villa at sasakyan pagbalik niya sa Yanjing? Alam mo, para lang makuha ang legal na permiso sa pagbili ng bahay at sasakyan, milyon-milyon ang nagastos niya sa mga broker. Ngayon sinasabi ni Dr. Thomas Wang na may problema siya sa pera. Paano hindi siya malilito? Paano hindi siya magugulat? Tingnan mo nga, hindi mo sinabi sa akin. Alam na ng lahat sa department, pero ang matanda lang ang nakakaalam. Nang makita ang ekspresyon ni Brian Ye, mas lalong hindi nasiyahan si Dr. Thomas Wang. Tinatago ni Brian Ye ito at nagpapanggap na nalilito. Hindi po, Dr. Thomas Wang. Mas lalo pang naguluhan si Brian Ye. Gusto niyang itanong kung ano ang nangyayari, pero pinutol siya ni Dr. Thomas Wang bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin. Dr. Ye, naiintindihan ko ang ibig mong sabihin, mga bata, pagmamalaki sa sarili, pagiging independent ay maganda, pero kung ikaw ay isang empleyado, kung may problema ka, huwag mong tiisin. Sabihin mo. Seryoso na tumingin si Dr. Thomas Wang kay Brian Ye, na parang naiintindihan niya ang ibig sabihin nito, kung kaya ng kumpanya na tulungan ka, tutulungan ka nito. Kung hindi na talaga kaya, wala na tayong magagawa. Hindi. Tuluyan ng nautal si Brian Ye. Ano ba yung pagmamalaki sa sarili, pagiging independent, at huwag mong tiisin, naiintindihan ko ang ibig mong sabihin, hindi ko pa rin maintindihan ang ibig mong sabihin, ano ang ibig sabihin nito? Sige, Dr. Ye, ito ang sahod mo ngayong buwan, at kaunting personal kong ibinibigay, bilang bonus mo ngayong buwan, i-advance ko na sa iyo. Bukod pa rito, simula sa susunod na buwan, opisyal nang babayaran ang sahod mo sa antas ng Deputy Director. Direktang tinapit ni Dr. Thomas Wang si Brian Ye sa balikat at binigyan siya ng isang makapal na pulang sobra. Dr. Thomas Wang, mali po ang iniisip nyo, ako. Saan naman kukunin ni Brian Ye ang pulang sobra na ito, nagmamadali siyang alamin ang sitwasyon kay Dr. Thomas Wang. Dr. Ye, ito ang sahod mo, at ang bonus mo ay nararapat sa iyo. Bakit, ayaw mo ba ng marami? Bibigyan pa kita ng mas marami. Sumabad si Dr. Thomas Wang, at pinutol ang sinabi ni Brian Ye. Dr. Thomas Wang, hindi po iyan ang ibig kong sabihin, hindi po, Dr. Thomas Wang, ako. Natulala si Brian Ye. Hindi niya inakala na ganoon ang iisipin ni Dr. Thomas Wang. Mabilis niyang tinanggap ang pulang sobre ni Dr. Thomas Wang, pero pagkatapos matanggap ito, agad niyang naramdaman na mali ito. Sige, ganoon na ang desisyon. Huwag mong isipin na ganoon kabait ako sa iyo. Nahihiya ka. Ito ang nararapat sa iyo. Ang performance mo pagpasok mo sa ospital. Nakikita ko lahat, at ang kasanayan mo sa medisina ay nakikita ko rin. Orihinal na, sa kasanayan mo sa medisina, kahit na ang sahod ay sa antas ko, hindi naman iyon exaggerated, pero wala tayong magagawa. Alam kong may rules ang ospital. Maaari kitang i-apply, iyon ay, ang Deputy Director level, pero huwag kang mag-alala, sa kasanayan mo sa medisina, maghihintay ka lang ng 2 taon at sapat na ang qualifications. Ia-apply ko agad ito para sa iyo. Maaari mo itong ulitin pagdating ng panahon. Tinapik ni Dr. Thomas Wang si Brian Ye sa balikat. Dr. Thomas Wang. Same time na tinitigan ni Brian Ye si Dr. Thomas Wang, at hindi niya maiwasang makaramdam ng hiya. Napahiya siya kay Dr. Thomas Wang, at napakabait talaga nito sa kanya. Naramdaman niya ito sa lahat ng oras. Nakuha niya ito, pero ang dahilan ng pagpasok niya sa Department of Respiratory Medicine ay hindi gaanong malinis. Ang layunin niya ay higit na matuto at mapabuti ang sarili.
Upang matupad ang huling kahilingan ng matanda at ang plano ng super doctor, hindi kung gaano niya kamahal ang department na ito. Sige, Dr. Ye, hindi na kailangang magsalita pa sa pagitan natin. Ako ang leader mo. Inaalagaan ko ang mga empleyado ko para maayos ang kanilang trabaho. Tama iyon. Malapit na ang oras. Umuwi na tayo. Huwag kang masyadong magtrabaho. Importante ang trabaho, pero importante rin ang kalusugan. Ang kalusugan ng puhunan sa revolusyon. Pagkatapos tapikin si Brian Yen ng may kaunting emosyon, ngumiti si Dr. Thomas Wang, lumingon, binuksan ang pinto, at lumabas ulit ng opisina. Tinignan ni Brian Ye ang pulang sobre sa kanyang kamay, nag-alinlangan sandali, at tinago ito. Dahil sinabi ni Dr. Thomas Wang na sahod niya ito at bahagi ng kanyang puso, kung hindi niya ito tatanggapin, babalik si Dr. Thomas Wang at magagalit ulit. Pero nang itago niya ang pulang sobra, palihim na nagdesisyon si Brian Ye sa kanyang puso na kahit gaano katagal siya manatili sa department na ito, basta't nanatili siya rito ng isang araw, magtatrabaho siya ng husto para sa department na ito at tutulong kay Dr. Thomas Wang na itaas ang antas ng department bilang pagbabayad sa kabutihan nito. Puno ng emosyon at determinasyon, sinundan niya si Dr. Thomas Wang palabas ng opisina, at pinanood si Dr. Thomas Wang na kasama ang mga intern at resident sa rounds, napakilos at determinado. Nakalimutan ni Brian Ye na sinabi ni Dr. Thomas Wang na nahihirapan siya sa pera. Lanang nasa inpatient department na siya, bigla niyang naalala ang sitwasyon, at hindi niya maiwasang mag-alala. Sino ang nagkalat ng chismis na nahihirapan siya sa pera? Kung nagkamali si Dr. Thomas Wang sa kanya, hindi maganda iyon. Alam mo, binigyan lang siya ni Dr. Thomas Wang ng advance na sahod at pinromote dahil narinig nitong nahihirapan siya sa pera. Iniisip ni Brian Ye na dapat niyang ipaliwanag ng maayos ito kay Dr. Thomas Wang sa hinaharap. Huwag magkakaroon ng anumang maling akala, pero kahit gaano pa ito ka-urgent, hindi naman ito kagyat. Oras na ng trabaho. Kailangan niyang bumalik sa trabaho. Hindi maganda kung guguluhin niya ang iba. Dr. Ye, balik na po kayo. Magsisimula na po ba kayong mag-check ng pasyente? Puno ng pag-aalala at pagtataka, pagbalik ni Brian Ye sa outpatient clinic, nakita niya si Nurse Sarah Lynn na nakangiti sa kanya. Opo, magsimula na tayo. Tumango si Brian Ye, at babalik na sana sa klinika para simulan ang trabaho ngayong araw, pero nang aalis na siya, bigla siyang may naalala, at lumingon kay Nurse Sarah Lynn, Nurse Sarah Lynn, pwede po bang magtanong? Ano po ang itatanong nyo, Dr. Ye? Kinakabahan si Nurse Sarah Lynn, iniisip na magtatanong si Brian Ye tungkol sa trabaho, kaya dapat siyang maging handa, at agad niyang inayos ang kanyang sarili. Nurse Sarah Lynn, may narinig na ba kayong nagsasabi na nahihirapan ako sa pera? Seryosong tanong ni Brian Ye. Ano? Hindi inaasahan ni Nurse Sarah Lynn ang tanong ni Brian Ye, at hindi niya maiwasang magulat, pero agad siyang umiling ng may pag-aalalang ekspresyon, wala po, bakit niyo po tinatanong, Dr. Ye? Wala po akong narinig na nagsasabi niyan. Walang duda, ang ganitong problema ay dapat natanggihan ng matatag. Kung hindi mo ito tatanggihan, ang susunod na tanong ay kung sino ang nagsabi nito. Hindi ba ito paghahanap ng kamatayan? Tapos tingnan mo ako, mukhang mahirap ba ako at nahihirapan sa pera? Wala naman, kung ano ang nasa isip mo, sabihin mo lang ang totoo. Mas lalong naguluhan si Brian Ye. Hindi ba sinabi lang ni Dr. Thomas Wang na alam ng buong department na nahihirapan siya sa pera? May chismis lang ba sa inpatient department? Pero paano naman nagkaroon ng ganitong chismis? Pagkatapos maguluhan ng ilang sandali, biglang nagliwanag ang mga mata ni Brian Ye, at muling tumingin kay Nurse Sarah Lynn, ang ekspresyon niya ay tame time at tunay. Wala po. Siyempre wala po, Dr. Ye, nagbibiro lang po kayo, hindi naman po mukhang mahirap si Dr. Ye. Kahit na bata pa si Nurse Sarah Lynn, wala pang gaanong karanasan sa trabaho, at wala pang gaanong karanasan sa buhay, mayroon pa rin siyang basic na common sense at karunungan. Nang marinig ang sinabi ni Brian Ye, umiling siya ng may pagkadismaya. Joke lang, sino namang mahirap ang gustong sabihing mukhang mahirap siya? Tungkol naman sa kung ano ang okay, maging tapat lang tayo. Kung maniniwala talaga siya, mapapahamak siya. Dahil mukhang hindi naman siya mahirap, may mga nagsasabi ba na nahihirapan siya sa pera? Nang marinig ang sagot ni Nurse Sarah Lynn, mas lalong naguluhan si Brian Ye, pero hindi na siya nagtagal. Umiling siya, nagpasalamat kay Nurse Sarah Lynn, at bumalik sa consulting room.
Kung hindi mo mahanap ang sagot ngayon, magtrabaho muna ang pinakaimportante. Naku, ma, buti na lang at matalino ang babaeng ito, kung hindi, mapapahamak tayo. Hindi inaasahan na si Dr. Ye, na palaging mukhang matapat at mabait, ay gagamit ng panluloko. Mukhang dapat maging maingat na sa pagsasalita sa hinaharap. Kung hindi ka mag-iingat, mapapahamak ka. Nang makita ang paglalakad ni Brian Ye patungo sa consulting room, hindi maiwasang mapahampas ni Nurse Sarah Lynn ang kanyang dibdib, may pag-aalala sa kanyang mga mata. Lagi kong naririnig na ang mga taong mahirap ay may matinding pagmamalaki at sensitivity. Mukhang may katotohanan nga iyon. Ang pagmamalaki ni Dr. Ye ay napakataas. Bukod pa rito, narinig ko na ang mga taong kulang sa confidence sa ilang bagay, mas iniintindi nila ang opinyon ng ibang tao. Ipinakita lang ni Dr. Ye na iniintindi niya ang opinyon nila. Mukhang totoo nga ang chismis tungkol sa mahirap na kalagayan ni Dr. Ye. Pagkatapos kumalma ang kanyang mood, agad na umikot ulit ang mga mata ni Nurse Sarah Lynn, at nagsimulang magliyab ang chismis sa kanyang mga mata. Pagkatapos pag-aralan ito sa kanyang puso, mas lalo siyang naging excited, habang inaayos ang unang pasyente na pupunta sa klinika ni Brian Ye, kinuha niya ang kanyang telepono at ibinahagi ang kanyang mga natuklasan sa kanyang mga kasamahan sa department. Hindi kaya. Narinig pala ni Dr. Ye ang chismis. At tinanong pa niya si Sarah Lynn para kumpirmahin. Kalokohan yan. Ang dami-dami nang nagkakalat ng chismis ngayon, at hindi naman siya bingi, hindi mo ba alam? Hoy! Ang hirap pala talaga sa pera ni Dr. Ye. Akala ko chismis lang. Sayang naman, gusto pa sana naming makipag-develop sa kanya. Kahit na hindi maganda ang kalagayan ng pamilya, ang iba pang kondisyon ng pamilya ay maganda. Mabait sila at maganda ang ugali, at magaling din sila sa medisina. May magandang kinabukasan sila. Ayaw mo pa sa kanila, baka hindi ka na nila makita. Gupit, ano ang silbi ng mga bagay na iyon? Kung hindi maganda ang kalagayan ng pamilya, ibig sabihin, wala nang pag-asa na bumili ng bahay sa Yanjing. Kahit gaano pa kagaling sa medisina, sa sahod lang sa department natin, hindi na tayo makakabili ng bahay sa buong buhay natin. Totoo rin yon. Nang marinig ang ibinahagi ni Sarah Lynn, biglang nag-ingay ang mga nurse sa department. Maraming nag-uusap na mga nurse, at mabilis na kumalat ang balita sa ibang staff sa department, maging kay Dr. Thomas Wang. Nang marinig ang balita, ang katotohanang hindi maganda ang kalagayan ni Brian Ye, agad siyang kumalma. Hindi inakala ni Brian Ye na bigla siyang nagalit dahil sa pagkalito sa kanyang puso. Gusto niyang humingi ng patunay kay Nurse Sarah Lynn, at subukang hanapin ang dahilan ng chismis. Gagawa ito sa kanya ng mas tapat tungkol sa chismis. Ang chismis na ito ay naging mas malakas at hindi masisira. Kung alam niya ito, magsisisi siya na gusto niyang maghanap ng isang piraso ng tofu at sasaksak sa sarili. Pagbalik sa klinika, nagsuot siya ng puting lab coat, at wala man lang siyang oras para uminom ng tubig, kaya diretso na siyang nagsimula sa konsultasyon, dahil ang pagbisita kay Dr. Thomas Wang ay tumagal ng maraming oras. Ang kanyang masikip na oras ay naging masikip pa, hindi ito gagana kung hindi niya ito bibigyan ng pansin. 60 pasyente sa umaga ay hindi madaling makita. Habang pumapasok siya sa kanyang trabaho, wala nang iniisip si Brian Ye tungkol sa mga chismis. Habang lumilipis ang oras, habang ang mga sintomas ng bawat pasyente ay tumpak na na-diagnose at inireseta ang mga gamot, ang mood ni Brian Ye ay unti-unting gumaganda, at mas lalo siyang nagiging focused sa pagkadoktor. Ubo, ubo. At habang ang isa-isang pasyente, sa ilalim ng tumpak na paghatol, diagnosis, at paggamot ni Brian Ye, ay umalis ng may kumpiyansa, mas lalo pang gumaganda ang mood ni Brian Ye, kasama ang isang malakas na pag-ubo, isang middle-aged na lalaki ang pumasok habang umuubo. Dr. Ye, magandang araw po, ako po yung pasyente kahapon, naaalala niyo po ba? Sa isang maikling pangungusap, 2 beses na umubo ang lalaki. Mr. Huang, syempre po naaalala ko kayo. Kumusta na po ang pakiramdam nyo? Ininom nyo na po ba ang gamot kahapon? Nang makita ang lalaking ito, agad na tumayo si Brian Ye, nag-gesture, at pinaupo ang pasyente. Habang nagsasalita, naging seryoso ang ekspresyon sa kanyang mga mata. Hindi niya makakalimutan ang pasyente. Ang pasyenteng ito ay hindi ang may pinakamalalang sintomas na nakita niya sa outpatient clinic, ni hindi rin ito ang may pinakakomplikadong sintomas, pero isa ito sa mga pinakamahirap na pasyente na kanyang nakita para matukoy ang dahilan. Noong hapon kahapon, halos kalahating oras siyang ginugol sa pasyenteng ito. Ginamit niya ang iba't ibang conventional diagnostic methods.
Nagtanong din siya ng iba't ibang detalye sa buhay nito, maging ang pulse ng Chinese medicine. Ginamit din niya ang teknik, at sa huli, hindi pa rin niya matiyak kung ano ang mga sintomas ng pasyenteng ito. May iwan lang niya ang ilang cough suppressants at ilang checklist para sa kanya para magsagawa ng ilang pagsusuri. Batay sa kulay ng mukha ng middle-aged na lalaki at sa tunog ng kanyang pag-ubo, malinaw na ang gamot na kanyang inireseta kahapon ay walang epekto, at hindi tumigil ang pag-ubo. Dr. Ye, ininom ko po lahat ng gamot na inireseta niyo ng tama, pero parang walang silbi. Ubo pa rin ako ng ubo. Nalulungkot na sabi ng middle-aged na lalaki, Dr. Ye, ano po ba talaga ang problema ko? Mr. Huang, huwag po kayong mag-alala, may paraan po. Nga pala, nasuri niyo na po ba lahat ng sinabi ko? Tanong ni Brian Ye habang inaaliw ang middle-aged na lalaki. Nasuri na po, at nakuha ko na po ang resulta kanina lang. Habang sinasabi ng middle-aged na lalaki, mabilis niyang kinuha ang isang hospital-specific file bag at ibinigay kay Brian Ye. Sige po, Mr. Huang, sandali lang po. Kinuha ni Brian Ye ang document bag, kinuha ang resulta ng pagsusuri, at sinimulang tingnan ito ng seryoso. Pero pagkatapos niyang basahin ang resulta ng pagsusuri ng middle-aged na lalaki, biglang nagpakita ng pagkalito ang kanyang mga mata. Batay sa mga pagsusuri sa dibdib at blood routine ng middle-aged na lalaki, wala namang problema, at wala ring problema sa ECG. Kaya, ano ang dahilan ng kanyang paulit-ulit na pag-ubo? Pagkatapos ibaba ang resulta ng pagsusuri ng pasyente, mahigpit na nagkunot ang noo ni Brian Ye. Ang mga sintomas ng pasyente ay hindi naman komplikado. Mula kahapon hanggang ngayon, ubo lang siya ng ubo, at walang ibang sintomas. Sa pagsusuri ngayon, ang problema sa puso ay halos maalis na. Pinilit na alalahanin ni Brian Ye ang mga sintomas ng middle-aged na lalaki at ang mga sinabi nito sa kanya kahapon. Gusto niyang malaman ang dahilan ng sakit nito. Sa paghahanap ng dahilan, magagamot ang pasyente mula sa ugat. Nang makita si Brian Ye na nag-iisip ng husto, sumama rin ang ekspresyon ng pasyente. Dahil sa tensyon, nabawasan pa ang dalas ng pag-ubo. Ganito po, Mr. Huang, hindi ko pa po alam ang dahilan ng sakit nyo. Magre-resete po ako ng gamot sa ubo. Siguradong makakatulong po ito para mabawasan ang pag-ubo nyo. Pero pansamantala lang po ito. Hindi po ito mag-aalis ng dahilan ng sakit nyo. Magpapasuri po ulit kayo, at magdedesisyon na po ako. Pagkatapos mag-isip ng matagal, at naguluhan pa rin, itinaas ni Brian Ye ang kanyang ulo at nagngalit ang kanyang ngipin. Sige po. Mabilis na sabi ng middle-aged na lalaki. Hindi na nag-alinlangan si Brian Ye, at nagsimulang magsulat sa medical records ng middle-aged na lalaki. Sa pagkakataong ito, diretso niyang inireseta ang isang antitussive sa middle-aged na lalaki na nakakaapekto sa central nervous system. Ang central na gamot na ito ay direktang nakakaapekto sa nerves. Ang central nervous system ay may magandang papel sa antitussive, pero sa normal na kalagayan, hindi kailanman irereseta ni Brian Ye ang gamot na ito, dahil ang gamot na ito ay may ilang side effects, may posibilidad na maging addict at magkaroon ng withdrawal drug side effects. Pero iniisip niya na masyadong madalas at malakas ang pag-ubo ng middle-aged na lalaki, kaya kailangan muna siyang pigilan, pero kahit ganoon, maingat pa rin siya sa dami ng gamot. Pagkatapos magreseta ng gamot, nagreseta si Brian Ye ng CT checklist para sa middle-aged na lalaki. Normal, kung hindi naman kailangan, hindi irereseta ni Brian Ye ang mga pagsusuring ito para sa pasyente, dahil alam niyang tataas ang financial burden ng pasyente, lalo na ang mas mahal na pagsusuri tulad ng CT, hindi na ito kailangan, at hindi niya ito irereseta kung may kumpiyansa siya. Sa pananamit at pag-uusap ng middle-aged na lalaki, makikita rin niya na ang pasyenteng ito ay hindi masyadong mayaman, kaya kahapon, hindi niya ito binigyan ng test na ito, ilang mas murang test lang. Pero ngayon, wala na talaga siyang magagawa. Kung wala ang CT, hindi talaga niya matutukoy ang tunay na dahilan. Habang pinapanood ang pag-alis ng middle-aged na lalaki, nag-isip ulit si Brian Ye ng ilang sandali, at hindi tumigil sa pag-iisip hanggang sa dumating ang susunod na pasyente, at muling nag-focus sa kondisyon ng bagong pasyente. Habang isa-isa na tinitignan ni Brian Ye ang mga doktor sa outpatient clinic ng Department of Respiratory Medicine.
Nakasuot ng puting uniforme, flat bottom line, pero hindi ito nakakaapekto sa kanyang kagandahan, mukhang maganda at outstanding pa rin, kahit saan siya magpunta. Si Dr. Allison Zhao, na nakakaakit ng maraming tao, ay lumabas sa elevator ng outpatient building, may malamig na titig pagkatapos tumingin sa direksyon, diretso siyang naglakad patungo sa opisina ni Dean Robert Zing, ang director ng Beijing 3rd Hospital sa pinakamataas na palapag ng outpatient building. Dr. Allison Zhao, bakit kayo nandito? Pagdating ni Dr. Allison Zhao sa pinto ng opisina ni Dean Robert Zing, nakasalubong niya ang isang binatang nakasalamin at mukhang mabait. Nang makita ng binata si Dr. Allison Zhao, nagulat siya, at agad siyang bumati ng may pagkamangha at sigla. Hinahanap ko si Dean Zing. Malamig ang tono ni Dr. Allison Zhao na walang emosyon, at simple at diretso ang kanyang mga salita. Ah, ganoon po ba? Sandali lang po, Dr. Zhao, agad ko pong sasabihin. Sanay na ang binata sa tono ni Dr. Allison Zhao, at hindi niya iniisip na ang pangalan ng Ice Queen ay hindi basta-basta. Kung biglang lumamig si Dr. Allison Zhao, magugulat siya at ngumiti ng bahagya. Pagkatapos ng ilang sandali, mabilis siyang naglakad ulit patungo sa opisina ni Dean Robert Zing. Pagkatapos maglakad ng ilang hakbang, bigla siyang may naalala at lumingon ulit, nga pala, Dr. Zhao, hindi ko po alam kung hinahanap niyo po si Dean Zing. Sabihin mo sa kanya, hinahanap ko siya. Bahagyang kumunat ang noo ni Dr. Allison Zhao, at walang gana na sabi. Ah, sige po. Ngumiti ang binata at hindi na pinilit pa. Inaasahan na niya ang reaksyon ni Dr. Allison Zhao. Nagtanong lang siya, para gawin ang tungkulin ng isang assistant, sakaling magtanong si Dean Zing. Siyempre, magandang makausap si Dr. Allison Zhao. Lumingon, sinimulan ng kumatok sa pinto ang binata. Dr. Zhao, hinihintay na po kayo ni Dean Zing sa loob, pasok na po kayo. Pagkatapos ng anunsyo, mabilis na nakatanggap ng hindi inaasahang sagot mula kay Dean Zing ang binata. Lumingon siya at yumuko para buksan ang pinto kay Dr. Allison Zhao, na may magalang na kilos. Pero sayang, hindi man lang nakita ni Dr. Allison Zhao ang kanyang pagiging magalang, at diretso siyang pumasok, maging ang kanyang buong katauhan ay hindi pinansin. Ah, Dr. Zhao, bihira naman kayong bumisita. Ang figure ni Dr. Allison Zhao ay nakapasok na sa marangyang opisina ng Dean. Isang middle-aged na lalaki ang tumayo mula sa leather chair, yumuko, at bumati kay Dr. Allison Zhao ng may sigla. Si Dean Robert Zing ang director ng 3rd People's Hospital sa northern suburbs ng Yanjing. Si Dean Robert Zing ay mukhang maganda, pero bilog ang mukha niya, at may mga mata siyang parang phoenix. Nang ngumiti siya, nakakaramdam ka ng kabaitan, at parang simoy ng hangin. Nang makalapit kay Dr. Allison Zhao, gusto sanang makipagkamay ni Dean Robert Zing, pero nang maabot niya ito, bigla siyang may naalala, at mabilis na ginawang please gesture, pakiusap po, Dr. Zhao, upo po kayo, upo po kayo. Hindi na. Walang gana na sabi ni Dr. Allison Zhao. Ah, ano po ang dahilan ng pagpunta niyo po ngayon, Dr. Zhao? Nachoke si Dean Robert Zing, bahagyang nanigas ang ekspresyon niya, pero agad ding bumalik ang ngiti sa kanyang mukha, diretso niyang tinanong si Dr. Allison Zhao. Dalawang bagay. Walang gana na sabi ni Dr. Allison Zhao, una, ang reward na iyon, ay donate ng buo, magtayo ng emergency relief account, bilang pondo para sa emergency relief, at gamitin ito sa mga kritikal na sandali para sa mga pasyenteng nangangailangan. Ito, wala pong problema, napakabait po talaga ni Dr. Zhao, haha, hindi lang po siya magaling sa medisina, pero ang kanyang kabaitan sa paglilingkod sa mga pasyente ay dapat tularan ng mga staff ng ospital. Bahagyang nag-alinlangan ang ekspresyon ni Dean Robert Zing, pero nang makita ang ekspresyon ni Dr. Allison Zhao, mabilis siyang tumango at pumuri ng may paghanga. Oo nga po, si Dr. Zhao ay tunay na huwaran para matuto. Ang binatang nasa tabi niya ay pumuri rin ng may pagiging tunay. Pangalawa, gusto kong maglipat ng tao. Hindi pinansin ni Dr. Allison Zhao ang papuri ni Dean Robert Zing at ng binata, at diretso na siya sa punto. Abangan ang susunod pang mga kabanata ng The Mysterious Intern.